Malayo na ang narating ng Pilipinas sa laban nitong matuldukan ng sexual harassment sa hanay ng mga kababaihang manggagawa. Salamat sa kinabibilangan nitong treaty na International Labour Organization o ILO Convention 190. Pero naniniwala pa rin ang sektor na marami pa ang dapat ipaglaban. Yan ang naging mensahe ng protesta ngayong International Women's Month sa Quezon City. Naniniwala kasi silang wala pa rin safe space sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang detalye sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Sa ganitong paraan, idinaan ng ilang progresibong grupo ng mga kababaihan ang panawagan nito sa gobyernong paigtingin ang implementasyon ng International Labour Organization o ILO Convention 190. Ito ay ang treaty ng Pilipinas kasama ang 37 bansa na layong tuldukan ang karahasan at pananamantalang pinagdadaanan ng mga kababaihang empleyado. Maraming batas, maraming patakaran, ang kulang na kulang ay implementasyon. At ang sabi nila kaya hindi na-implement na maayos dahil kulang ang pondo o yung tinatawag na mga unfunded mandates. Para sa dating call center agent na si Arnie, mahalagang makilahok sa panawagang ito kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng International Women's Month. 2 beses na raw kasi siyang nakaranas ng sexual harassment mula sa isang team leader sa nooy pinasukang BPO company sa Taguig City. Lumapit siya ulit sa akin, then sabi niya, gusto mo ba itulungan kita? Dito ka na lang sa LOB namin, mas malaki sahod dito. Ganyan. Tapos may pag-akpay na siyang nangyari na ginawa noon. Inakbayan niya ako. Sa ganito, inakbayan niya ako. Syempre kasi nga, babae ako at hindi kami close talaga. Sa kabila raw kasi ng pag-iwas ni Arnie sa naturang TL sa smoking area, tuloy pa rin daw ang pagdikit nito sa kanya. Kung gusto mo, sama ka sa amin after shift. Syempre ako, meron na akong imagination na usually pag mga ganyan, feeling ko mararape na ako or whatever. Kasi yung approach nga niya sa akin, iba na. Sa pinakahuling tala ng Commission on Human Rights o CHR, isa sa bawat 3 kababaihang manggagawa ang patuloy na nabibiktima ng sexual harassment sa trabaho. Sinasarili nila yung karahasan at maraming mga bagay at rason kung bakit nila ito ginagawa. Kasama dito yung takot na hindi sila suportaan, na hindi sila paniwalaan. Kasama din dito yung karanasan na baka mahirap yung pagsampa ng kaso, walang kakayanan, walang suporta. Habang 2 naman sa bawat 3 biktima nito, hindi naaaksyonan ng otoridad. Marami raw kasi sa mga biktima nito, tikom ang bibig dahil sa posibleng victim blaming. Nandun din yung rason na maaring tingnan mo na ikaw din ay sisisihin sa karahasan na naranasan mo. Kaya nangyari yan sa'yo dahil ganyan yung damit mo, dahil ganyan ka kumilos. Pwede silang mawalan ng trabaho at pwede sila talaga ma-stigmatize. Huwag mo na lang pansinin kasi kapag nagpa-HR ka pa, magiging issue pa yan sa buong prod. Ikaw lang din ang mapapahiya, ikaw lang din ang pag-uusapan sa buong prod. Para sa CHR, survivor ang nararapat na itawag sa sino mang mga kababaihang manggagawang naaabuso sa trabaho, taliwas sa kadalasang biktima kung ituring at itawag ng marami. At bilang tayo na sa paligid, dapat ang ating approach ay survivor-centered. Anong ibig sabihin nun? Paniniwalaan natin yung nagkikwento sa atin na sila ay nakaranas ng karahasan. Noong nakaraang buwan lang ay isinumite na ng Senado ang ratifikasyon nito sa naturang treaty na layong maipagpatuloy ang implementasyon ng ILOC 190 sa Pilipinas. Malayo na ang paglaban ng bansa para sa pantay na karapatan ng kababaihan. Pero mahaba pa ang daan patungo sa kapantayan. Dahil hanggat may mga babaeng inaabuso at pinapatahimik ng lipunan, ang sektor ng kababaihan patuloy na lalaban. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.